Magandang gabi, mula sa EDOX DC, at ito ang inyong malalimang ulat tungkol sa House Bill number 11,287, isang panukalang batas na maaring magpabago sa kinabukasan ng pamamahala sa barangay at sangguniang kabataan dito sa Pilipinas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang House Bill number 11,287 na pangunahing isinulat ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay nagmumungkahi na pahabain ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK mula 3 hanggang 6 na taon. Naaprubahan ang panukalang batas sa ikalawang pagbasa sa pamamagitan ng voice voting sa House of Representatives noong Enero 27, 2025. Layunin ng panukalang batas na amyendahan ang Seksyon 42 at 43 ng Republic Act No. 7,160 na kilala rin bilang Local Government Code ng 1971. Kasama sa mga pangunahing probisyon ang pagpapahaba ng termino ng mga opisyal ng barangay at SK sa 6 na taon. Pagtatakda ng 2 termino lang para sa mga opisyal ng barangay at 1 termino lang para sa mga opisyal ng SK. Paglilipat ng susunod na halalan ng barangay at SK sa ikalawang Lunes ng Mayo, 2029, at ang mga susunod pang halalan ay gagawin kada 6 na taon pagkatapos noon. At pagpapahintulot sa mga kasalukuyang opisyal na nahalal noong Oktubre 30, 2023 na manatili sa pwesto hanggang sa halalan sa Mayo, 2029, maliban na lang kung sila ay matanggal o masuspinde dahil sa tamang dahilan. Bukod kay Speaker Romualdez, ang panukalang batas ay kasama ring isinulat ng 47 iba pang mambabatas, kasama na si Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez. Binigyang diin ni Representative Rodriguez na ang mas mahabang termino ay magbibigay ng higit na katatagan sa antas ng barangay at titiyakin na matagumpay na may sasakatuparan ang mga programang sinimulan ng mga kasalukuyang leader. Sinasabi ng mga sumusuporta na ang kasalukuyang 3 taong termino ay hindi sapat para sa mga opisyal ng barangay at SK upang may ipatupad at makumpleto ng maayos ang kanilang mga programa. Naniniwala sila na ang 6 na taong termino ay magbibigay daan para sa mas mahusay na pagpapatuloy ng mga proyekto at magbabawas sa dalas ng halalan, na madalas ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak at magastos. Gayunpaman, umani rin ng batikos ang panukalang batas. Tinawag ito ng abogadong panghalalan na si Romulo Macalintal na isang mapanlinlang at labag sa konstitusyon, na paraan para ipapagpaliban halalan ng barangay at SK sa Disyembre 2025 at iligal na pahabain ang termino ng mga kasalukuyang opisyal. Nagbabala siya na ang hakbang na ito ay lumalabag sa karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga pinuno at walang tunay na interes ng gobyerno o pakinabang sa publiko ang may dudulot. Nagpasa na rin ang Senado ng sarili nilang bersyon ng panukalang batas, ang Senate Bill number 2,816 na nagmumungkahi ng 4 na taong termino para sa mga opisyal ng barangay at SK at inililipat ang halalan sa Oktubre 2027. Dahil magkaiba ang mga probisyon sa bersyon ng House at Senado, isang bicameral conference committee ang bubuuin para pagisahin ang mga pagkakaiba. Para maging batas ang House Bill number 11,287, kailangan itong pumasa sa ikatlong pagbasa sa Kamara mapag-isa sa bersyon ng Senado at mapirmahan ng Pangulo. May 1 linggo na lang ang Kamara para aprubahan ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa bago ang pagtatapos ng 19th Congress. Nagbabalik ang kanilang sesyon noong Hunyo 2 at magtatapos ito hanggang 13 bago tuluyang magtapos ang ika-19 na Kongreso. Ngunit hindi pa nababalangkas ang tungkol sa panukalang batas na ito. Ang mungkahing pagpapahaba ng termino ay nagbunsod ng pambansang debat. Sinasabi ng mga sumusuporta na hahantong ito sa mas epektibong pamamahala sa antas ng barangay, habang tinitingnan naman ito ng mga kritiko bilang isang pang-aagaw ng kapangyarihan na sumisira sa mga demokratikong proseso. Ang kahihinatnan ng panukalang batas na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa lokal na pamamahala at sa mga demokratikong karapatan ng mga mamamayang Pilipino.
Dapat nating tandaan, hanggat hindi pa nagkaroon ng Bicameral Conference Committee para pag-isahin ang version ng Kongreso at Senado, para maging batas na ang pagpaliban sa halalan sa barangay, at ma-ratified, wala pa rin kasiguruhan na ma-postpone ang halalan sa 2027 or 2029. Basta ang COMELEC, tuloy na ito sa December 1, 2025. Dito nagtatapos ang ating espesyal na ulat tungkol sa House Bill number 11,287. Patuloy naming susubaybayan ang mga kaganapan tungkol sa mahalagang panukalang batas na ito. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga updates. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pindutin ang like button at ang notification bell icon, mag-subscribe at i-share. Kung may mga tanong kayo, i-comment lang sa ibaba at sasagutin namin yan. Manatiling nakatutok dahil sa susunod pag-uusapan natin ang mga dapat asahan tungkol sa proseso ng halalan ng barangay at SK sa 2025 at iba pang mga kaalamang makakatulong.